Isa ako sa masugid ninyong tagapakinig, Sir Casper. Maraming beses kong pinag-isipan kung kaya ko bang ibahagi ang kwentong ito. Pero sa huli ay kinumbinsi ko rin ang aking sarili para magkaroon din ng kaalaman ang iba pa na gugustuhin na magtrabaho sa bansang Malaysia. Dahil kaming taga Cagayan Valley ng kaibigan kong si Ligaya. Ang kaibigan kong si Ligaya na napilitan na mamasukan na katulong sa karatig bansa natin dahil sa sobrang hirap ng buhay. Ang pangyayaring ito ay naganap sa taong hindi pa nauuso ang makabagong teknolohiya gaya ng cellphone. Kaya naman hindi naging madali noon para sa kaibigan kong si Ligaya ang magtrabaho sa isang dayuhan na lugar. Hayaan niyong ikwento ko ito sa kanyang point of view at sa ating salita ng ating itong lubos na maunawaan at madama. Sobra na nga ang gawain, maraming beses pa akong tila nakikipaglaban sa demonyo. Dahil maraming ulit akong tinangkang gasain ng amo kong lalaki. Lahat ng pagtatangka ay hindi natutuloy. Dahil na rin siguro sa matinding pananalig ko sa Diyos. Pananalig at pagdarasal lang ang makakapitan ko sa lugar na pinipilit ko lamang na makibagay para sa pera. Walang oportunidad na kumita ako ng ganito sa baryo na aking kinalakihan. Kung iisipin ko lamang ang sarili ko ay kawawa naman ang mga kapatid ko at magulang na inaasahan ang padala ko. Hindi na lamang ako kumikibo, hindi ako nagsusumbong. Bukod sa ayaw kong mawalan ng pagkakakitaan, ay hindi rin ayos na magsumbong ako at ang tipo ng aking among lalaki ang hindi papayag na maargabyado at mahusay lang kapag siya ang nag-aargabyado sa mga tao. Kahit anong oras ay kaya niya kong ipaligpit sa bansa kung saan isa siya sa politikong tinitingala. Kumusta na, Ligaya? Habang pinaglalaroan ng isip ko ang kalokohan ng boss ko ay siyang dating niya. Tulog na siguro ang asawa niya kaya nakasaglit siya sa kwarto ko. Ayos lang ho, alumpihit kong tugon. Sa tuwing dalawa lang kami at nasa ganong pagkakataon ay hindi ko maiwasan na isipin na baka matuloy ng pagtatangka niyang panggasa sa akin. Kung nagkataon, ano ang mangyayari? Papayag na lang ba ako? Ligaya, gusto ko sana'y paalam sa iyo na sa araw ng linggo ay tayo lamang dalawa ang narito. Nakakangising sabi sa akin ni Sir Ramel. Napasiksik ako sa kama nang maupo siya sa gilid niyon at sinimulan niya akong himasin sa tuhod. Matutuloy na ang dapat matuloy sa araw na yon, kaya maganda ka. Patuloy ni Sir Ramel. Dinungkol ng kaba ang dibdib ko. Kahit kasi anong iwas ko, umaakit ang palad niya. Tinutungo niyon ang gusto kong wala itong buhok mo sa linggo. Maras akong napasinghap. Nilumutak niyang masilon kong parte. At sa mabilis na paraan, pagkaramdam ko, lahat ng nakakuyom niyang daliri ay pumasok sa akin. Berhin pa ako, kaya siguro ang ginawa sa akin ni Sir Ramel ay nagdulot sa akin ng kilabot at kaunting kasawikan. Natatakot ako. Oo, pero hindi ko kakayanin na hindi siya mapagbigyan. Sa araw na iyon na nakatakda ang kanyang balak, naglinis ako ng katawan gaya ng bilin niya. Umiiyak ako sa harap ng salamin habang ginagawa iyon sa aking sarili. Sobrang baba kong babae para payagan ang kalokohan na iyon, pero alam kong hindi doon magtatapos iyon. Sinasabi ko na nga ba at berhin ka pa, sabi sa akin ng demonyong amo ko pagkatapos niyang mangisay sa ibabaw ko. Hindi ako kumibo. Palihim ko lamang siyang pinagbasna ng pailalim. Habang pinapanood ko siyang nagbibihis, isa lang ang tinakbo ng utak ko.
Lintik lang ang walang ganti. May araw rin sa akin ang isang ito. Nagdaan ang mga araw, tinigilan lang ako ng hudas kong boss nang magbuntis ang kanyang asawa. Tuwang-tuwa siya na siya ay magkakaanak na. Akalain mo, natutuwa pa pala ang ganong kahudas na tao. At ang mga nakakainis sa kabila ng kalupitan na ginawa niya sa akin, ay talagang ako pa mismo ang nakakakita ng magagandang bagay na tinatamasa niya. Sadyang hindi patas ang mundo, hindi patas ang mga bagay-bagay sa buhay. Hindi ko maiwasan na tanungin sa Diyos kung bakit patuloy na natutuwa at tila siniswerte ang taong gumawa sa akin ng kahuyupan. Sobrang aking pananalig. Saan ba ako nagkulang? Napakaganda ng anak ko, hindi ba ligaya? Untag sa akin ng amo kong babae. Ngumiti ako. Walang dahilan upang itanggi o wag aminin na maganda nga ang bagong silang na sanggol. Kung tutuusin nga ay maganda at gwapo naman ang mga amo ko. Kaya hindi nakakapagtataka na maganda ang batang kakasilang pa lamang. Oo naman madam, sobrang ganda ng iyong bagong silang na sanggol. Papuri ko. Mukha naman kahit ikaw ay dalaga pa, hindi pa nagiging ina ay kaya mong mag-alaga ng sanggol, hindi ba ligaya? Kumunot ang noo ko sa labis na pagtataka. Bakit po? Iniisip kong wag nang kumuha ng magiging yaya ng aking anak. Hindi kasi ako kampante pa sa ibang tao. Sa iyo ay tiwala na ako. Ligaya, ikaw naman ang magdesisyon. Hindi ako mamimilit. Pero syempre, may dagdag na sahod kung papayag ka. Karagdagan na sahod, iyon yata ang nagpaparupok sa mga tulad ko sa bansa na pinuntahan upang magpaalila. Nasa kanong estado ang isipan ko habang namamalengke. Walang naglalaro sa akin kundi ang mga katanungan na kaya ko bang alagaan ang anak ng hudas na bumaboy sa aking katawan. Kaya ba ng utak kong ihiwalay ang mga nagawang mali ng lalaking iyon sa pag-aalagang gagawin o itutok sa akin ng asawa niya sa kanilang anak? Bakit kung ano-ano pang iniisip mo? Ang kung anong kinuha mula sa atin ang siyang dapat din na singilin natin. Nabigla ko. Wala kasing ano-ano ay may lumapit sa akin na matandang babae. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ko at kung ano-ano na ang sinabi. Nagkakamali ho yata kayo. Hindi ko po kayo kilala. Ani ko sa matanda. Hindi, ikaw nga ang aking sadya. Malayo pa lang ako. Dama ko na ang alumpihit mo. Nabasa ko na ang siyang gumugulo sa'yo. Gayong dapat ay hindi ka naman na naguguluhan. Ang kung ano man na ginawa sa atin ay dapat nang singilin ng ganoon din. Ngipin sa ngipin, ika nga. Lola, pag ngipin sa ngipin po, panalo na yung walang toothbrush. O logi naman yung mga bungal. Hindi talaga kasama yun sa script. Hindi ako nakapagsalita. Kinuha niya ang pagkakataon na iyon upang pasimpleng mailagay sa palad ko ang maliit na botelya. Ano ho ito? Ipainom mo sa taong gumawa sa iyo ng hindi maganda kung nais mong makaganti. Nasisiguro ko sa iyo, triple pa ng nagawa niyang kahiyupan sa iyo ang dulot niyan sa kanya. Pagka-uwi ko ng bahay ay nawala naman sa isip ko ang mga sinabi ng matandang babae. Siguro dahil likas naman sa akin ang hindi mapag-isip ng ganti. Ngunit naalala ko lamang ang tungkol doon. At ang tungkol sa sinabi kong salita sa amo kong lalaki na lintik lang ang walang ganti nang muli. Habang karga ko ang sanggol nila ay bigla na lamang niya akong hinipuan. Magpapamasahe sana ako sa iyo mamayang gabi.
Bulong sa akin ng amo kong lalaki. Anong oras pa? Tanong ko naman. Nang sabihin niya ang oras ay simple lamang na ako ay tumango. Kailangan kong makuha ang loob niya para magawa ko ang bilin sa akin ng matandang babae. Dumating ang oras para sa pagmamasahe. Gustong-gusto ng amo kong lalaki ang pagkakadagan ko sa kanya habang minamasahe ko ang kanyang likuran. Puno ng ungol niya ang silid. Inutusan niya rin ako maglagay ng langis sa aking buong katawan. Ang sabi ng matandang babae, dapat malunok ang likido na nasa maliit na botilya. Mahirap na mahalo iyon sa inumin kasi maamoy. Sinubukan ko kanina, kaya ang naisip kong uminom ng kaunting likido at mula sa bibig ko ay ipapasa ko iyon sa bibig ng hayop na lalaki na to. Malawak akong napangisi nang magtagumpay ako sa aking plano. Sa mga sumunod na pangmumulistyan niya sa akin ay ganoon pa rin ang ginawa ko. Lumipas sa mga araw at hindi ko naman nakita kung ano na ang pagbabago o may nagawa bang epekto ang likido na galing sa matandang babae. Kaunti na lamang ay mauubos ko na siya nang magbunga sa wakas ay nakita ko ang bunga niyon. Madam. Hintakot kong tinawagan sa telepono ang amo kong babae. Anong nangyari, Ligaya? Bakit ganyan ang tono ng boses mo? Madam, si baby. Umuwi po kayo agad nang makita niyo ang nangyari kay baby. Dinatnan ni madam na wala ng buhay ang kanyang sanggol. Sinabi ko sa kanya na nagluluto ako sa kusina at tahimik na natutulog ang sanggol sa kuna nito. At nang matapos akong magluto at balikan na sana ang baby, ay nakita ko na lamang na patay na ito sa paraan na hindi na naisin ng sinuman. Panat na panat ang buong katawan ng sanggol. Tila hinigop ang dugo nito. Sino ang hudas na may gawa nito sa anak ko? Atungal ni madam habang hawak ang kanyang anak. Madam, kailangan niyo ho na magpakatatag. Pagsubok lamang ito. Awang-awa na sabi ko sa aking amo. Pasensya na ho. Kung hindi ko siguro si nanay na mag-isa siya sa kuna ay hindi ito mangyayari. Kahit na konsensya ako ay hindi naman ako nagawang sisihin ni madam. Mabait talaga siya. Hindi kapares ng kanyang demonyong mister. Ang tsorya ng mga pulis may nakapasok na mabangis na hayop at yun daw ang humigop sa dugo ng sanggol. Nagtatalo sila. Ngayon lamang daw sila nakatagpo ng ganoong kaso. Naroon ako at nasaksihan ko ang naging proseso ng kaso sa pagkamatay ng sanggol ng aking mga amo. Siyempre pa ay nagluksa sila. Kay tagal pa naman nilang hinintay na magkaroon ng anak tapos ay mawawala lang iyon ng ganoon lang. Walang bakas na talaga ngang pinatay ito ng isang mabangis na hayop kahit pa malapit sa mga puno at talahiban. Ang kinalalagyan ng bahay ng mga amo ko. Walang pruweba. Kahit ako ay nagtaka. Pumasok sa isipan ko na karma iyon ng hudas na amo kong lalaki. Dahil din sa pagkamatay ng anak nila ay pasumandali akong natahimik sa pangmumulistya ng walang iya. Oh, gabi na, Ligaya. Magwawaswas ka pa. Bati sa akin ang isa ring kasambahay sa katabing bahay namin. Kailangan tipid kong sagot. Sinimulan ko nang ilagay sa washing ang aking lalaban. Nalibang naman akong mag-washing habang nakikinig ng paborito kong teledrama sa radyo. Nang biglang nagkaroon ng komersyal, naisipan kong makinig na rin sa kwentong katatakutan. Nasa kasarapan ako ng pakikinig. Lilitaw na ang aswang sa istoryang pinapakinggan ko nang walang ano-ano ay napatingala ako. Nakamataan ko kasi ang animoy bola na lumulutang sa ere.
kung ano ang nakitang kakaibang nilalang sa pinapakinggan kong kwento sa radyo, ay tila ganoon din ang kasalukuyan kong nakikita sa himpapawid. Para po sa kaalaman ng lahat ay ang kultura po ng Malaysia ay ganoon rin sa kultura ng Pinoy. Meron silang mga urban legend din. Halos magkapareho lang. Balik na po tayo sa kwento. Ang nakita ko ay pugot na ulo ng isang aswang. Dahil sa nakita ko kagabi ay dali-dali akong nagtago sa bahay. Kinabukasan ko na itinuloy ang paglalaba ko. Wala akong mapagsabihan sa nakita ko. Pinagpatuloy ko na lamang ang pakikinig ng mga kababalagan na kwento. At baka sakaling mas may makapaglarawan doon sa aking nakita. Ayon sa pagsasalaysay, pinanggal daw kong tawagin ang aking nakita kung sa Pilipinas ay meron tayong manananggal. Sa bansa kung saan ako naroon, iyon ang tawag. Ang pagkakaiba lang din, pugot ang ulo ng pinanggal. Habang ang mga manananggal dito ay nahati ang katawan. May pakpak din ang mga manananggal. Ang nakita ko kagabi ay wala. Tila isa lang siyang saranggola sa ere na hugis bula sa malayo. Hindi ako sigurado sa mga nalaman ko sa radyo pero kung itutugma ko ay parang ganoon ang nakita ko. Kaya iyon na ang tinimo ko sa utak ko. Wala naman sigurong mali kung sundin ko ang mga narinig ko sa radyo. Sa nalaman ko ay nagkaroon din ako ng konklusyon na baka ang kakaibang nilalang na iyon ang siyang humigop ng dugo ng sanggol ni na Madam. Kung gayon, mas dapat ko siyang bantayan at paniguradong babalik siya rito sa amin upang muling makapangbiktima. Pinaghahandaan ko muli ang pagpupuyat. Lahat ng mga sinabi sa radyo na panangga sa ganong klaseng nilalang ay hinanda ko. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginagawa to pero siguro talagang nakonsyensya lang ako sa nangyari sa baby ng amo ko. Kung may dapat na mamatay ay ang tatay niya iyon at hindi siya. Nakokonsyensya rin na iniisip kong karma ng amo kong lalaki ang pagkamatay ng sanggol. Gayong alam kong wala namang kasalanan ng bata sa kahayupan ng tatay niya. Habang kinakalat ko ang mga pang-akit na sangkap at langis para sa pugot na aswang, ay naalala kong bigla ang likido na galing sa matandang babae na hindi ko kilala at basta na lang lumapit sa akin. Bigla rin pumasok sa isip ko ang pagkakahinto ng pangmumulistya sa akin ng amo kong lalaki. Bakit nahinto? Natigil na rin pati ang pagpunta niya sa silid ko ng gabi. Tumalab na ba ang likido na iyon? Kung tumalab man, anong klase? Ano ang nangyari sa amo ko? Tila kasagutan naman sa mga katanungan ko na binuo ng utak ko sa mga oras na iyon. Nadapa ako nang mamataan ko ang pares ng sapatos ng amo kong lalaki. Dahil nakayaw ko ako ay paangat ko siyang sinipat. Kung magtanong siya na kung ano ang ginagawa ko ay sasabihin ko na lang ang totoo. Pantalon niya ang sunod kong nakita. Pagkatapos ay ang suot niya palagi na polo na long sleeve. Ngunit ganoon na lang ang gulat ko nang makita kong wala siyang ulo. Ang ulo ng hudas kong amo. Nagkaroon ng mahabang buhok kahit pa siya ay lalaki. Si Sir pa lang nakita kong pugot na aswang. Ayun na siya. Agaran kong nakita sa ere. Tipong babalik na sa kanyang katawan. Nang makita ko ang mukha niya ngayon ay hindi na halos makilala dahil isa ng aswang. Agad na sinilaban ako ng galit. Ginawa ko ang abot ng aking makakaya para hindi na siya makabalik sa kanyang katawan. Maging ang ulo niyang pugot ay sinugatan ko sa kahit anong paraan na alam ko. "Hayop ka! Ikaw ang pumatay sa anak mo!" Sigaw ko sa kanya. Eto lang at wala nang iba pa ang gagawa ng ganoon karimari-marim na krimen. Ang nagawa niya sa akin ay ginawa niya rin sa kanyang sanggol sa ibang paraan lamang.
Hindi alam ng kaibigan kong si Ligaya kung nasaan na ang pugot na aswang, pero ang katawan ng amo niyang lalaki ay talagang tinadtad niya upang hindi na mapakinabangan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay nawala na sa katinuan si Ligaya. Inuwi siya sa Pilipinas nang hindi na makausap ng maayos, hanggang siya ay mamatay dahil siya rin mismo ang nagpakain sa nabuo nilang anak ng amo niyang lalaki sa halimaw na pugot. Ang kanyang karanasan ay nakasulat lamang sa kanyang diary, kaya ko na ibahagi sa inyo. Nasaan man ang aking kaibigan, alam kong nasa mabuti na siya pagkatapos kong maibahagi ito bilang pagbibigay ng warning sa iba. Huwag natin hayaan na tayo ay maabuso kahit pa matindi ang ating pangangailangan. Ang ating hinahayaan ay mananatili hanggang sa ito ay kumain na sa ating kabuuan at maging tayo ay wala nang pinagkaiba sa mga Judas na sumira sa atin. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako po pala si Kiyot ng Cagayan Valley.